Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Tatay Steel Chess 2024 at ang titingnan nating laro ngayon ay yung laban ni World Champion Ding Liren kay Super Grandmaster Alireza Firouzja. So actually napapansin ko po dito sa tournament na ito, si Ding Liren talagang wala sa kondisyon. So ang baba ng score niya ngayon, no? And yung last game niya, nakipagtabla siya dun sa kasamahan niyang Chinese Grandmaster within 10 minutes lang. So ang bilis po natapos nung laro niya, nung previous game. So ngayon, ang kalaban niya si Firouzja na talagang gustong-gustong bumawi kasi galing po sa talo, talagang babakbakin siya. So tignan po natin ang nangyari sa laban nila, no? Sa white si Firouzja and black si Ding. Ito po nag-start with D4. Ayan, so knight f6, c4, e6, knight f3, d5, knight c3, and then nag c5. So ito pong game na ito rin yung laban ni Firouzja kay Super Grandmaster Wei Yi nung previous round. So round number 6 nung nakalaban niya si Wei Yi, ganito rin yung nangyari sa laban nila. So nag e3 si Firouzja, sinabayan yung ganitong setup, almost symmetrical. Doon po sa laban niya kay Wei Yi nung round number 6, ito ang ginawa. Nung nag d takes c4, bishop takes c4, tapos nag a6. So kung papansinin niyo ho, ang ginawa ni Firouzja, dito niya inatras eh. Yan, nag bishop d3, knight bd7, queen e2, and then b5. Ayan. So titingnan nyo po yung bishop dito nakatutok. Ayan. So ito eventually na-equalize pero naipanalo pa rin ni Firouzja nung ginapang niya sa endgame. So ibalik po natin, ang ginawa ngayon ni Ding Liren, gumawa siya ng improvement, nag knight c6 siya. So kinopya niya muna yung setup ni Firouzja, tapos nag a3 dito. Ngayon pagka-capture a6, nag bishop a2, dito naman inatras, inaabangan yung b5. So ayun po, doon sa maliit na pagkakaiba, kasi ang ginawa ni Wei Yi muna, kumain muna eh, imbis na nag knight c6, ano? So kinain muna. Ito nag-delay ng isang tira si Ding Liren na kapag a3 ngayon, kaya yung bishop nagkaroon ng square sa a2. So yan pong maliit na pagkakaiba, nagbago totally ang laro. Kasi pagka b5, tumira ng kakaibang pawn sacrifice si Firouzja, nag queen c2. Ayan, so usually kasi dito nagkakasling lang. So ito nag queen c2, pawn sacrifice, tingnan ko kung novelty. Actually, meron na pong mga games, no? Merong 4 games na nangyari dito previously. Ayan, so pawn sacrifice. So dito, ang ginawa ni Ding Liren, kinapture niya yung pawn, kaso hindi niya tinuluyan ang pawn sacrifice, hindi niya tinanggap. No, nag bishop b7 lang siya, dinevelop lang niya yung bishop. Ngayon, tingnan po natin, kapag tinanggap itong sacrifice, talagang magkakagulo. And definitely, mas prepared dito si Firouzja. Kasi kung titingnan nyo po yung oras, si Firouzja hindi pa nababawasan yung oras niya. Ayan, 138 sa 124. So pagka kain, ito kasi yung malakas na tira, yung knight d5. Ayan. So ang threat po niyan, of course, knight c7, fork. Pero kapag kinain mo yung knight, meron namang queen c6 fork. So talagang tatamaan ka na po ng fork. Ipapakita ko na lang yung engine line. Ganito ang kailangan mong gawin, ano? So check ka daw muna sa queen e5, bishop e3. So harangan, capture, queen c6, and then pa king e7, queen takes a8. Pagka knight e3, queen a7 check, king e8, and queen takes e3. So ito kakalabasan, quality down, pero lamang ng isang pawn ng black and hawak niya ang bishop pair. So around equality lang kung makikita mo yung ganyang linya. So malalim na po yan. Ang ginawa ni
Ding Liren nag-develop lang. And ngayon, binigay ang pawn, nag-D5. Grabe. Pasok na pasok sa preparasyon si Ding Liren. So pagka-capture, nag-isip ng konti si Firouzja, nag-Bishop G5. So pinin lang muna yung knight kasi meron na po yung inaabangan. No? Pagka-Bishop E7, Rook D1. So inaabangan niya kapag nag-D4, balik po natin, pag nag-D4, malamang yan, mag-Rook D1 din yan. Ayan. Para nakapin ang pawn. Hindi kailangan umatras nung knight. So nag-Bishop E7, Rook D1, D4, castling, and then Rook FE1. Dito makikita po natin hirap na kaagad ang posisyon ng itim kahit one pawn up siya kasi yung mga rooks niya natutulog and yung queen walang magandang square. Talagang under fire ng mga rooks. Ayan. So kung titignan lang po natin, halimbawa iiwas natin itong queen, no? Halimbawa mag queen B6. Merong capture, knight D5, and then pagka-atras mo ngayon para depensado yung bishop, merong queen F5. And ito po, almost game over na. Ang lakas na po ng threat with the rook C8. And then, bishop B1. Yan na po ang threat dyan. So, mamatihin sa H7. Hindi madepensahan kasi bitin yung bishop sa F6. So, pwedeng kainin ng ganyan. Okay. So, ibalik po natin. Dito nag B4 si Ding Liren para gumawa ng counterplay. And, ano bang ginawa dito? Nag-Bishop B1 lang. Yan. So, threatening, of course, checkmate. So, hindi pwedeng kainin yung knight kasi mamamate dito sa H7. So, nag-G6 muna, depensa. And ngayon, nagbitaw na po ng sunod-sunod na brilliancy si Firouzja. Talagang kinombo niya dito si Ding Liren. So, ang start ng brilliancy niya is Rook E7, brilliant move. Ayan. Double question mark ang bigay ng ating stockfish. So, nag-knight takes E7. Take note, kapag kumain ng queen, of course, merong knight D5. Huli yung knight sa F6. Knight E7, and then rook takes D4. So, dito, naghihingalo na po ang posisyon ni Ding Liren. Although, parang napapansin ko, wala talaga siya sa kondisyon this tournament. Siguro rusty rin kasi matagal siyang walang laro. So ang last chance para mag-survive kahit papano, although tagilid pa rin, is knight FD5. Ayan. Papakita ko lang ang linya ng engine. A takes B4, Queen C7, Knight takes D5, kain, and then Queen D2, pagka-atras ng Knight, Bishop A2. So makikita natin quality up ang itim pero malalakas ang bishop, tuhog-tuhog ang posisyon. Ayan. At yan na po ang best chance. So halimbawa naman dun sa mga nagtatanong, kapag kumain dito sa D5, yan po ang malamang mangyayari, no? Magiging 2 pieces for a rook, pero ito po may malaking difference dun sa nangyari sa laro. Kasi rook AC8, pagka queen D1, rook FD8. So dalawa ang diferensya nito dun sa nangyari sa laro. Unang-una, mapapalit po yung rook. Pagka napalit yung rook, mas mahina yung 2 pieces, yung bishop at saka knight. Pangalawa, hindi bishop pair ang puti. Ayan. So ibalik po natin. Ang ginawa kasi ng queen C7, double question mark. Kita nyo naman yung engine. Umangat, talo kaagad. With knight E4, brilliancy na naman. So pinaulanan ni Firouzja si Ding Liren ng brilliancy. So dito pagka queen C2, nag-capture, king G7, capture, and dito tagilid na kasi bishop pair ang hawak ng puti, tapos 2 pieces for a rook pa. Ayan. So pagka bishop takes C2, rook AC8, talagang puro brilliancy binibitawan ni Firouzja, no? Knight G4. So inatake yung bishop pero hindi pinansin kasi pag kinain po yan, of course may
checkmate. Ayan. So dito nag-knight G8 para dumipensa. Bishop B3. Capture, capture. Dito rook C3. Rook B4. Ayan o, hawak yung nung white yung bishop pair. Tapos importante kasi yung rook. Kasi yung rook na yan, nakokontrol niya both sides. Hindi kagaya pagka bishop and knight lang. Halimbawa kung imagine nyo walang rook, minsan nakakakain yung rook sa mga pawn sa queen side. Ayan. So kumapture dito sa F3, GF3, rook takes F3, and ito siguro yung last mistake, although talagang tagilid na yung posisyon. Kasi pagka knight E3, ang ending nakulong ang rook. Ayan. So pagka H6, bishop D1, kulong ang rook. Take note, pagka pumunta sa H3, bishop F4 lang. Makukulong pa rin ito kasi hindi makatakas kasi merong discovered attack. Ayan, huli yung rook dyan. So pag king H7, bishop G3, next move, kulong na ang rook. Ayan. So dito nag-rook takes F2, kumapture sa gilid, and knight takes H6, king takes F2. Dito po, one piece down ng buong buo. Of course, pag ganyan, madali na pong i-convert. So fast forward na natin ang laro. Ayan. So dito, one piece down. And dito po, nag-resign na si Ding Liren. Kung makikita nyo, almost hindi nabawasan yung oras ni Ding Liren. 45 minutes pa. Si Firouzja, 5 minutes na lang. So nagta-time attack na lang siya dito. Parang wala sa kondisyon kasi ang bilis tumira eh. Hindi man lang masyado nag-isip. No? Kung papansinin nyo po yung paggamit ni Ding Liren sa oras niya, parang di siya nag-iisip. Parang akala mo blitz ang laro. Although siguro, ayan o, simula po dito, 53 minutes, medyo tagilid ang posisyon. Fast forward natin, hindi na po nag-isip eh. Parang ginawa ng blitz yung laro pero baka masama lang ang tira. So ayan po ang ating game of the day. And hopefully na-enjoy nyo po ito. Ang ganda nung binitawang sacrifice ni Firouzja. Tignan natin ang current standings. So ang standing, si Gukesh with 5 out of 8. Oh, by the way, si Gukesh po, 4 win streak. Tama ba yun? Hindi. 3 win streak pala si Gukesh. Si Giri with 5 out of 8. Si Firouzja with 5 out of 8 din. So leading pa si Firouzja ngayon. Panalo-talo, panalo-talo ang style niya. So Nepo 4.5, Pragi 4.5, tapos si Ding Liren medyo nangangamote na po, 3.5 out of 8, and si Women's World Champion Ju Wenjun 3.5 out of 8. So actually dikit-dikit pala ang Chinese delegation. Ayun si Wei, Ju Wenjun, Ding Liren 9, 10 and 11. So yan lang po ang ating video for today at hopefully na-enjoy nyo po itong video. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.